Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Nako. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will Okay ho yan ha, okay yan na linalatag niya yung kanyang intro, ginagawa niya yung intro, yung kumbaga yung mga plano sa kanya ng administrasyon, yung ginawa sa kanya, yung pinag-utos sa kanya, ayos yan, Zaldico, shoot maganda me yan. if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Parto, naku, matindi yan. Palakpakan ho muna natin. Palakpakan ho muna natin itong parto. Oy, walang probative value. Ping Lacson, manood ka dito. Di ba questionable yung credibility na itong si Master Sergeant Orly Gutesa? Ito na yung hinihintay nyo. Naghahanap kayo ng witness na magko-corroborate doon sa mga testimonya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ito na, bibigay ko na sa inyo. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Teka lang ha, hindi pwedeng doon sa insertion, doon sa 100 billion walang napunta sa'yo. Pero meron ka sariling insertion. Alangan naman Brad, ikaw ang nag-i-insert, di ka ba mag-i-insert ng para sa'yo? Diba, ano mo rin, dapat sabihin mo rin yung buong katotohanan, anak ng Petrang Garapata. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tisay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Para sa AFP at PNP, okay lang ba sa inyo itong mga na to? Itong si Appropriation Chairperson, ako Bicol Party List Representative. Hindi ho yan security ni Zaldico. Yan ho, si Zaldico. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Nako. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa Nako po. na nag-deliver siya sa Forbes Park. Walang probative value. Hoy, Ping. Panoorin mo to. Mga walang iya kayo, ha? Asa na yung yung notaryo may problema. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado.
Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Yan. Grabe dami ho. Daming pera niyan. Ay, teka lang ho, hindi nyo ho makita yung amount sa gilid, di ba? Teka lang ho, pakita ko sa inyo para talagang, makita nyo ho pati yung amount sa gilid ng bawat maletang dinideliver nila. Kasi nakalagay ho yung kung magkano yung laman ng kada maleta. Ayun ho, kita nyo ho. Oh, nandyan ho yung laman kada maleta. Oh, ibalik lang ho natin ng konti para talagang... South Forbes Park Ayan. hanggang sa Malacanang. Oh. Yung mga deliveries po ay Ayan, merong record ang aking mga tao. Ayan na, kasi sabi ni Master Sergeant Orly Gutesa, ano daw yan, tag 45 million kada isa. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver Cash out, 13 luggage. siya Magkano sa- laman? Forbes Park. Oh. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. 14 luggage, cash out. Parang ano lang ha. Parang talagang sumusweldo lang ha. Matindi ho itong mga to. Oh, yan oh. Grabe oh. Grabe. Ano yan? 27 luggage. Nakalagay dito 1 billion. Oh. 350. Ang daming pera niyan. Mali-maleta nga. Oh. Huwag nyo nang hintayin na ipakita nitong si Saldico na nakalatag na yung pera, ilinabas na sa maleta. Pambira. Punta kayo sa Forbes Park, ang daming nailipat na pala. Naglipat na pala sila. Tinanggal na pala dyan sa Forbes Park. Mga walang yang to. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Abangan ang part 3. Wala pa ang part 2. Pambira, oo. Sinasabi ko sa inyo. Ha? Para dito kay Remulla, imbestiga. Di ba ano lang? Di ba yung website ni Marcos Jr., wala lang, salita lang, tawag lang, isumbong sa Pangulo. Walang notaryo, walang maraming cheche-bureche. Tinanggap nyo. Isumbong sa Pangulo. Oh. Kanino kaya magsusumbong itong si Saldico, anak ng Petrang Garamata? Pinag-uusapan ho natin dito yung mga unprogram appropriation na nagkakahalaga, kung di tayo nagkakamali, 146 billion pesos. Di ba? Doon pa nga lang doon sa amount pa lang, kasi yung unprogram appropriation, nasa 200 billion mahigit yon. Tapos merong bininito itong si Bangag. Natira, mahigit 100 billion. Ngayon, yung sinasabi ni Saldico na nagpa-insert ng 100 billion, tumutugma doon sa laman ng mahigit 100 billion dyan sa ating 2025 budget. Ngayon, para dito sa AFP, PNP, hindi naman sa hinihikayat ko kayo, meron kayong sariling kaisipan.
meron kayong sariling pagkilati sa mga nangyayari sa ating bansa. Aabangan nyo pa ba ang part 3? Sabi ko nga kahapon, hindi na kailangan tong part 2. Pero ilinabas pa rin niya. Nabuisit nyo siya eh. Pero sa tingin ko, hindi ho dapat ngayong araw na to niya ilalabas itong part 3. Hindi ho siguro ngayong araw na to. Pero wag mo sabihin sa akin, Saldi ko, na wala kang nakuha dyan. Naman to ko ay i-deliver sa bahay mo, meron kang sports car dyan. Siguro yan talaga trabaho mo dyan sa House of Representatives noon pa man. Tayo naniniwala dyan. Talagang ikaw ay taga-trabaho ng kaperahan dyan. Ikaw ang you're the guy, ika nga. You're the man. Gusto nyo merong mag-deliver ng mali-maliit ang pera sa inyo? Si Saldi kong hanapin nyo. Anak ng Veteran Karabata. Okay, dito sa 2025 budget, ano yun, 2024 yun eh. 2024. So, ibig sabihin, 2023 budget ho yung pinanggalingan ng pondong idinideliver na yun sa Forbes Park at dun sa bahay ni Zaldico. Nakuha niyo ba mga kababayan? Yung mga larawan 2024, ito ho, magpakita ko sa inyo ha. Ito ha. Ayan o. Teka. January 2024. Teka lang, VP ah. Yan. January 2024. Ibig sabihin 2023 budget yan. Kaya ang sinasabi ho natin dito, hindi lang ho ang 2025 na budget ang may problema. Dapat silipin din ang 23, 24, at 25 budget. Hindi, 24 budget na to. Ginawa to noong 23. Yun, ikaw talaga PH na. Nalilito ka kay Saldi ko. Nalilito ka. Itong budget ng January 2024, ginawa ho to noong 2023. Ibig sabihin, 2023 parang gumagawa na ho sila ng kabalbalan dito sa budget natin. Ngayon, dapat silipin din ho yung 23, 24, 25. Nakapokus lang ho tayo sa 2025 budget. Mantakin nyo. Mantakin nyo ha. Dito pa lang sa 2024, kaya na ho nilang maglabas ng 30 maleta at naglalaman ng puro pera. Lang yan. Tingnan nyo yung mga kababayan. Yan. Anong petsa yan? Anong petsa? Anong petsa? June 2024. Ginawa yung budget na yan 2023. Ibig sabihin 2023 pa lang, talagang pagpasok nila sa eksena, wala ho silang inisip kung hindi pagnakawan ng sambayan ng Pilipino, mga walang hiya kayo. At ngayon naman ho mga kababayan, dito ho tayo kay Toby Chanco. Diba? Nakita nyo ho yun? Wala pa akong meron naman 2025 picture na ipinakita itong si Zaldi ko. Puro 2024, ano pa lang to eh. Hindi pa to yung pinag-uusapang budget natin eh. Ibig sabihin, kalakaran na. Kalakaran na ho talaga. Naging hobby na ho nila yung pagde-deliver ng maleta dyan kay Marcos Jr. at Martin Romualdez. 7 na maleta na merong 50 million. 2 maleta na merong merong 550 million. In total daw meron daw 300 million na i-deliver noong August 16, 2024. 2024 ho yan, hindi 2025. Ibig sabihin 2023 pa lang gumagawa na ho sila ng kabalintunaan sa budget. Actually 2024 pa lang bistado na yung mga magnanakaw na yan eh. Nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hoy Marcos Jr., wag ka sinungaling. Ang pinakaunang nagsalita sa korupsyon dito sa administrasyon mo walang iba kung hindi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi mo kayang hindi mo kayang tanggapin yung mga sinasabi ni Tatay Digong. Kaya yun, pinatapon mo dyan sa The Hague, Netherlands. Sa tingin mo, mananahimik ang sitwasyon. Imbis na tumahimik, yung mga kasama mo pang nagnakaw, sila pa ngayon ang nagbibisto sa mga kabalbalan mo. Dito na ho tayo kay Toby Tiangco. Eto, kay Toby Tiangco tayo. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, good evening Pinky. Pasensya di ma. Ang guest ho nitong si Ma'am Pinky kagabi dyan sa On Point, itong si Toby Tiangco. Ang ano lang ho natin dito kay Toby Tiangco, ang problema kasi sa'yo Brad, ang gusto mo lang madiin dito, si Saldico. Diba? Isa ka sa mga nagdiin kay Saldico dito eh. Isa ka sa mga dahilan kung bakit kumakanta siya ngayon. Pero maraming salamat Toby Tiangco. Isa ka sa mga nang-pressure kay dito kay Saldico. Kaya umabot siya dito sa punto na to. Kahit ikaw alam mo
Toby Chanco, wag tayong mag-ano dito, wag tayong maglokohan dito. Alam mo na umakyat yan kay Martin Romualdez. Ang problema dito, nauna ang galit mo noong binanatan ka nitong si Romualdez nung natalo yung mga kandidato nyo nung nagdang eleksyon. Ang gusto mo lang madikdik dito, hanggang kay Martin Romualdez lang, hanggang kay Speaker lang. Ayaw mo umakyat sa Malacanang. Kaya ngayong umaakyat sa Malacanang, teka. Hindi nagme-make sense. Eto, magme-make sense sa'yo. Ayan o, nakikita mo, August 16, 2024. O, nakita mo yung mga delivery ng maleta. Kita mo, yung 7 maleta daw merong laman ng 350 million at yung isang maleta merong laman na 400 million. O, deliver to RR. O, sino si RR? Romualdez Residence. Ano ang petong garapata? Makakonect sa Zoom nasa kotse ako. That's all right. Congressman, first, Isa siya sa mga natataranta, isa siya sa mga pinagmumura siguro nitong si Lisa Araneta Marcos. Alam niya ka, banat ka kasi ng banat ni Zaldico, yan tuloy, kumanta siya. and foremost, what was your reaction upon hearing this allegation of resigned Congressman Zaldico? Was it a surprise or did you expect this? No, okay. Number one, Para sa AFP, tama na. PNP, sobra na. Tapusin na ho natin to once and for all. Hindi ko ho kayo inihikayat ng kung ano pa man. Ako ay nagsasabi dito bilang isang Pilipino na kung saan kitang-kita na ho natin ang mga kabalbalan dito sa administrasyon na to. Di ba? Tama na, sobra na, tapusin na ho natin to. Ano, maghihintay pa tayo ng 3 taon? Para ulitin lang ho nila itong katarantaduhan na to? Siguro hindi nila uulitin dito sa skema na to dahil nabisto na sila diyan sa mga mali-maleta na yan, diyan sa insertion na yan. Siguro hindi nila uulitin. Pero dahil mga matatakaw sa pera ang mga nasa administrasyon na to, gagawan ho nila ng paraan para pagnakawan ng sambayanan. Yan ang tandaan nyo. Ngayon, dati doon sa mga sabi-sabi na yung mga Marcos galit sa mga Pilipino. Mga kababayan, ito ho talaga ang isa sa napakatinding ebidensya ngayong mga panahon na to na itong mga Marcos na to na hindi nagnasa na mapabuti ang lagay ng sambayanan. Kahit isang maleta dyan, kung talagang mahal mong sambayanan, di nyo tatanggapin yan mga kababayan. Dahil alam nyo, dugot pawis ng bawat isang Pilipino ang nasa loob ng maleta na to. Pero diniliver pa rin ho dyan sa Forbes Park, dyan sa Malacanang, na sinasabi naman itong si dating appropriation chairperson Zaldico. Galit ho ang mga Marcos sa mga Pilipino. Hindi ho sila nagnanasa na mapabuti ang kalagayan ng ating bayan. Gusto ho nilang makita na maglugmok, maghirap, mahirapan yung mga tao na nagpalaya sa kanila noong 86 dito sa bansa na to. Ito ho ang kanilang ganti. Wala ho silang pangalan na lilinisin. Wala ho silang papatunayan. Ang gusto ho nila ay magpahirap. Kung meron ho kayong kamag-anak na nasa military, AFP, PNP, papanood nyo ho yung mga video ni Zaldico sa kanila para mag-sink in sa utak nila yung presidenteng pinoprotektahan nila. Sa totoo lang, pinoprotektahan ho nila. AFP, pinoprotektahan ho nila si Marcos Jr. Neutral daw ho sila. Hindi niya neutral kung kanino man eh. Sa taong bayan kayo dito sa isa na to. Kasi ang laman ng maleta na to, yung bawat buhay ng bawat isang Pilipino. one, kung yung sa sinasabi niya, it doesn't make sense, no? Parang walang logic yun eh. Kasi kung may gusto si Presidente na projects worth 100 billion, sa executive branch naman nang gagaling yung NEP, di ba? So ibig sabihin, kung meron talaga siyang gustong ipasok na 100 billion na projects, kung totoo yung sinasabi ni Zaldico, di dapat noon pa lang NEP, pinasok na yun, no? Sa mga nakapanood doon sa video natin kahapon, kasinungalingan niya ang sinasabi na yan itong si Toby Chanco na kung gusto ni Marcos Jr. magagawa niya yan sa NEP. Oo, totoo yun na magagawa niya sa NEP. Pero ang problema ho, mahihimay ho yan diyan sa committee level ng Committee on Appropriation. Pagka humarap na yung bawat committee mga committee chairman, ay doon sa mga
ang tawag dito, doon sa mga sekretarya ng agency, pagka umarap sila dyan sa Committee on Appropriation, kung bawat budget dyan, siningitan nila ng, kinumpleto nila yung 100 billion, makikita at makikita ho sa budget. Makikita ng media, makikita ho ng bawat isang Pilipino. Kaya isiningit ho yan sa BICAM dahil hindi ho yan makikita. Wala hong minutes of the meeting, minutes of the hearing, wala hong ganun. Kaya yung sinasabi na yan ni Toby Chanko, kasama ho siya sa mga nagda-damage control ngayong mga panahon na to. Akala ko bang gusto mong magsalita si Saldico? Akala ko bang gusto mong ilabas niya kanyang nalalaman? Naunang galit sa'yo, Toby Boy. So that one doesn't make sense, no? Number two, pero Nagme-make sense kung bakit isiningit yan at hindi ilinagay sa NEP. yun nga yung sinasabi ko. Huwag mo kaming ororain, Toby. Toby, wala namang problema, kasama ka nila at alam naman namin kasama ka nila eh. Hindi ka namin kakampi dito sa isa na to. Toby Chanko. Bye-bye. So, yun namang sinasabi ko na Susuportahan natin yung mga taong magpapalaya sa atin dito sa ano na to. Dito sa sumpa ng mga Marcos na to. Na pagpapahirap sa sambayan ng Pilipinas. Susuportahan natin. Pero yung suporta na yon natatapos pagka linoloko na nila ang naratibo. Kagaya ng ginagawa nitong si Toby Chanko na to. Ilinilis niya yan. Hindi daw nagme-make sense yung insertion, but hindi sa NEP. Si Raulo ka pala eh. Pagka linagayang sa NEP, edi kinalkalin sa committee level. mukhang merong ayaw magpauwi sa kanya. And based on his statement, Ako ayaw ko siyang pauwiin. Ako ayaw magpauwi sa kanya. Bakit? May magagawa ka? Ha? si former Joke lang. Speaker Martin Romualdez yan, no? Ngayon, yung sinasabi niya na hindi sa pinapauwi ni former Speaker Martin Romualdez dahil yan ang sabi ng Pangulo. As instructed by the President. Hindi totoo yan eh kasi ang daming instances na sinasabi lagi ni Martin na ganito, utos ng Pangulo, hindi ko gagawin yan kung wala namang go signal. Pero iba eh. I mean, I've personally seen na iba yung mga ginagawa niya sa utos ng Pangulo. So, yun, hindi naman ibig sabihin na totoo yun. Okay. Maaring sinabi talaga ni former Speaker Martin Romualdez yun, pero hindi ibig sabihin na totoo yun. Isa-isahin ko lang po, Congressman Tiangco. First, Okay. you said dun sa NEP. Alam naman po natin na nanggagaling talaga sa executive yung National Expenditure Program before it actually goes to the House of Representatives for its review. Ano po? Hindi ho ba nagkakaroon din, please correct me if I'm wrong, because there is talk that even during BICAM, there could be insertions or even amendments that ikaw na po nagsasabi, hindi ho ba, na nilagay posible ni Zaldico. If somebody like Zaldico can insert or amend something during BICAM, why can't the President, sir? Hindi, kasi yung wala namang parte ng executive branch na nahandun sa BICAM eh. Ang nahandun sa BICAM is Walang parte ng president na nasa BICAM, di ba? Ang ano lang doon, nandun lang yung pinsan niya na si Martin Romualdez. Anong executive? Brad, pinsan ni President Bongbong Marcos ang nasa BICAM. Huwag tayong maglokohan. Ikaw, yan ang ayaw ko sa'yo eh. Toby Chanko, nag-good-shot ka na sa amin eh. Linoloko mo na naman ang usapan. Walang miyembro ang executive dyan sa BICAM. Walang miyembro. Pinsan niya, speaker. Ano kasi, Raulo? Insan. Singit mo naman. O tapos ang usapan. Yan. Tsaka yung pagkalatag eh, tinawagan ako ni Pangandaman, tinawagan ko si ganito, sinabi ko kay Speaker. Anong sabi ni Speaker? Pagka-utos ng Pangulo, hindi pwedeng. Yan eh. puro congressman at senador eh. So hindi magagawa yun ng cabinet secretary. Ang pinapalabas ni Zaldico is inutos sa kanya na magpasok ng 100 billion. Hindi Sinong nag-utos? Ang sinabi dito, hindi lang naman si Pangandaman eh. Bakit hindi pa sinisibak si Pangandaman? Korupsyon na ho. Nakakabit na ho ang pangalan niya sa korupsyon. Huwag kayo mag-alala, ha? Si Pangandaman, kakanta din ho yan, okay? Kakanta din si Pangandaman. Huwag ho kayong mag-alala.
Si Pangandaman, ngayong oras na to, yung puwit niya, parang mayroong lighter na nakasindi doon. Di ho siya makaupo. Merong nagbabagang uling na nasa puwit ni Pangandaman ngayong mga oras na to. Hindi ho niya malamang kung ano kanyang gagawin. O after 5 days, tignan niyo yung pagmumukha ni Pangandaman, mag-iiba itsura niyan. Pagtatransform yan, kagaya ng pagtatransform. Nitong si Vince Dizon. Si Vince Dizon, malaki din problema niyan eh. Kaya aso na aso siya eh. Diyan sa kay Marcos Jr. Malaki yung problema ng mama na It doesn't make sense kasi kung may mga gustong proyekto si Presidente na isama doon sa budget na worth 100 billion, dito na lang sa NEP inilagay yun. Bakit naman i-insert pa? So walang ibig sabihin yun. So you would categorically say, Congressman, that no president that you know of, even in the past, kahit na po sabi-sabi lang po, na pagdating po ng BICAM ay yung executive hindi po nakikialam, yung katotohanan lang po sa BICAM at sinabi, oops, sandali, parang medyo may kulang dito. Paki-insert nga to, dagdagan natin ito. Si Tatay Digong nakialam siya sa budget. Ako sinasabi ko na nakialam siya sa budget. Anong pakikialam na sinabi nitong si Tatay Digong? Pagka binabo niyo yung budget na yan, i-veto ko yan. Oh. Yun, ganun makialam si Tatay Digong. Ganun siya makialam. O siyempre, yung pakikialam niya na yun, yung gagawing pambababoy ng mga congressman at senador, titigil nila. Yun ang ginagawang intervensyon ng dating Pangulo sa budget. Pagka binaboy niyo yung budget na yun, ibibito ko yan. Buong budget ibibito ko. Anong line item. Buong budget ibibito ko. Anong ginawa nila? Ganun makialam si Digong. Hindi. Tsaka they will not call it an insertion. That's what they call institutional amendment. Okay. Let's call it an amendment then. Hindi, institutional yung word dun eh. Okay, let's call it an institutional amendment Pero then. konting-konti yun, Pinky, konting-konti yun yung mga, for example, kaya naman nagkakaroon ng institutional amendment, nakitang hindi magagastos dito, ililipat lang sa ibang ano. Pero hindi aabot yun ng 100 billion, yung sinasabi niyang 100 billion na inuto sa kanya. Opo. Hindi yun mangyayari. Because dapat yun, pinasok na yun. O bakit merong ano? Hindi mangyayari. Bakit nangyari? Yun doon sa National Expenditure Sa NEP. Program. But you Hindi nga pwedeng ipasok sa NEP. Mai-scrutinize yan sa committee level. Siguro kung hindi ko nabasa yung nagtanong kay ChatGPT, mabubola mo ako eh. Di ba? Yung tipong mga kababayan, wag ho kayong magpabola. Binobola na ho kayo ni Toby Tiangco. Hindi na ho siya ika nga ngayon naghahanap ng katotohanan. Ngayong kumanta na yung kanyang pinagbibintangan, na utak ng korupsyon na to, hindi na daw totoo sinasabi. you do submit na meron pong tinatawag na institutional amendments. However, yung sinasabi niyong caveat dito ay kung nangyayari man yun ay hindi to the tune of 100 billion. Yes. Hindi, Magkano hindi po, yun ganun Congressman? Hindi malaki yung amounts nun eh. Kasi minsan lang mangyari yun eh. Di ba? I'm trying to refresh my mind kung ano yung isang example na matatandaan ko na madaling maliwanagan ng ating mga kababayan eh. Wala lang makapasok sa isip ko because it's very seldom. And I've never been a member of the BICAM. That's the problem. Pero Yun. alam ko, Yun ang problema. Gusto mo ayaw namin paniwalaan yung sinasabi nitong si Appropriation Chairperson Zaldico at siya ang ika nga yung mga pinag-usapan sa small committee dyan sa BICAM pero hindi ka naman naging membro. Palakpakan ho natin itong si Toby Tiangco. Lakas ng tama mo, Brad. Ang lakas ng tama mo, sa totoo lang. Ibang level ang tama mo, Tom Boy. pag it's into by the executive branch, they call it an institutional amendment. Kasi kapag sinasabi na pong insertion ngayon, and it's good that we talk about this, is that meron na po talaga kasing negative connotation to some former senators even. Insertion could actually also mean amendment, hindi ho ba? Pero ngayon kasi pag tinatawag na natin yung sinasabi na po natin, yung salitang insertion, hindi na po maganda ang ibig sabihin dahil pag sinabing insertion ay meron pong kickback. Alright, number 2. The second Yun ang sinasabi ko, di ba? Pag insertion, ang dapat sagutin ni Saldico instead of diverting the issue is yung kanyang pinasok. Di ba? Kasi yung sa kanya madaling iterase eh. For example, Bulacan. Okay. Sinabi ni Engineer Alcantara, no? Na merong binaba sa kanya si Saldico
na X amount of projects at hiningan siya ng 20%. Yun, madaling i-check yun, Pinky. Punta ka kasi. Punta ka doon sa Facebook page nitong si hindi naman puro lawa yung ginawa niya. Naglabas siya ng ebidensya. Tingnan mo yung mga dokumentong ilinabas niya. At kung sakaling hindi mo pa napanood, sabagay kung pinapanood mo itong video na to, napanood mo na itong itong video niya na to. Abangan mo part 3, kailan ka makukumbinsi? Sa part 3, abangan mo yung part 3. Kung di ka pa kumbinsido, dito sa part 2, part 1, di ka kumbinsido kasi dapat sa NEP din na ganyan. Kahit alam mo naman kagaguhan yung pag-ilalagay. Sorry kabalbalan yung paglalagay sa NEP ng budget, di ba? Kasi ma-scrutinize yan mahihimay yan ng mga tao na kaya nilalagay yan sa WICA mo. Hindi ka pa kumbinsido doon. Ngayon dinabas tong part 2, hindi ka pa rin kumbinsido kasi ang gusto mo natatapos kay Saldico lahat ng kalokohan na to. Yan ang problema sa'yo, Toby Tiangco. It is so easy to check. Titignan lang natin yung NEP. Mag-vlog ka na lang. Yung anak mo, samahan mo, mag-vlog kayo. Magpakending-kending na lang kayo. O kuha kayo ng bato ng anak, pukpok mo sa ulo nyo. Anak na tokwa. Yan ang problema sa inyo. Mag-vlog ka na lang. Mag-vlog ka na lang. Sa tingin ko, mas magaling kayo mag-vlog ng anak mo. Habang kumakain ka, sumasayaw sa gilid mo, mag-vlog ka na lang. Wala kayong puwang sa politika kung ganyan kayo mag-isip. Anak ng tokwa, nagsusumigaw ng mga ebidensya, sasabihin mo, hindi nagme-make sense. Yan pa nga lang ang nagme-make sense. Yung mga maleta na yan, nagme-make sense. Kung bakit napakalala ng bagyo dahil sa mga maleta na yan. Kung bakit nagsadsad ang ating ekonomiya dahil sa mga maleta na yan. Hindi pa rin nagme-make sense. O kuha ka ng bato, ipukpok mo sa ulo mo, malamang sa malamang magme-make sense lahat ng nangyayari ngayon sa bansa na to. Yung items na ba yan, wala sa NEP. Kung wala siya sa NEP at totoong in-insert, wala nang ibang makakapag-insert noon kung hindi si Congressman Saldico. Kaya nga. So, kung sinasabi ni Engineer Alcantara, in-insert yon ni Congressman Saldico at nakita nating insertion yon at sinabi ni Engineer Alcantara na may kapalit na 20 to 25% yun ang totoo. Does it look like, sir, because the former congressman is basically saying siya ay panakip butas lamang. In fact, he says that pinapatahimik daw siya and meron siyang mga resibo, meron siyang ebidensya, at meron siyang documents. The reason... Pwede ilabas niya, di ba? Ilabas niya kung ano yung sinasabi niyang mga ebidensya niya. Ilabas niya at panumpaan niya. Hindi naman pwedeng salita siya ng salita. Tapos, he will not swear under oath na totoo yun. Hindi niya na kailangan panumpahan, anak ng tokwa. Hindi niya na kailangan mag-swear. Wala na, dala na kami dyan, yung notaryo. Walang bilang sa sambay ng Pilipino yan. Walang problema sa amin. Nanumpa siya, hindi siya nanumpa. Wala. Alam mo anong kailangan na ebidensya na makita ng sambay ng Pilipino? Yung lubog sa Cebu. Yung lubog sa Metro Manila. Diba? Yung lubog sa Bicol. Anong oat? Kabalbalan niyang oat na yan. Mag-oat ka tapos mamaya-maya yung abogado, atras kahit pinirmahan, meron siyang assistant na pumirma sa mga dokumento. Wala na yan. Wala kami respeto dyan sa notaryo. Basura yung notaryo na yan. Sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng magsasalita dito sa issue na to, kung dadalo kayo ng hearing, huwag nyo nang ipanotaryo yung mga dokumento nyo. Sabihin nyo yung chairman, Chairman, meron mo ba kayong abogado dito na magnonotaryo? Video nyo baka umatras din ho. Doon ho kayo magpanotaryo sa mismong Senado, anak ng Pedrang Garapat. Wag ho kayo magpapanotaryo sa labas. Isang tawag lang yan. Aatras ho yung abogadong di umanong nakapirma. Dahil hindi naman talaga siya nakapirma doon. Assistant niya doon sa Notary Public Office na yun. Wala ho tayong respeto dyan sa Notary Publiko na yan. Nadala na ho tayo dyan kay Master Sergeant Orly Gutierrez. Sa bagay, ito naman yung mga malitang tinutuko niya. Napakarami, ibang klase. Di ba? Para magkaroon